Kakatapos lang ng Valentine's Day kahapon, Feb 14. At talaga namang nakakita ko ng mga riders na ang kanilang mga date, di ba? Inangkas nila sa kanilang mga motor. Talaga namang naggagandahan, nagseseksihan, gorgeous, stunning, beautiful, pretty, ang kikinis, flawless, grabe. Talagang mapapatulala ka na lang pag nakita mo. Mapapasana all ka na lang kung nakita mo sila. Yun nga lang, hindi ako napasana all. Actually, nadismaya ako kasi kahapon, Valentine's Day, mukhang kinulang sa pagmamahal yung ating mga big bike riders na merong mga OBR o merong mga inangkas na date. Kinulang sila sa pagmamahal kahapon dahil sa nakita ko, walang proteksyon yung kanilang mga angkas, yung kanilang mga OBR, kanilang mga backpack, shotgun, pillion rider. So pag-usapan natin, since Valentine's Day naman, diba, panahon ng pagmamahalan, dapat mahalin natin ang ating mga sinasakay sa ating mga motor. Ang nagiging siste sa nakikita ko, parang ginagawang trophy ang mga back ride. Diba? Ang gaganda, ang sexy, wala kang itatapon, walang question na talaga namang ulala, yummy, diba? Walang question. Yun nga lang ang question. Ang gusto kong questionin ay bakit hindi natin maprotektahan ang ating mga OBR? Bakit hindi natin sila mabigyan ng sapat na protection kapag sila ay sumasakay sa motor natin? Okay. That's the reason why nawala yung hanapin ko. Ewan ko, siguro dahil naging kultura na ng pagmumotor dito sa Pilipinas, yung kasama na sa aspeto ng machismo. Ayan. Kapag big bike rider ka, feeling mo macho ka. Kapag meron kang angkas na talaga namang sexy, labas na ang lahat ng dapat ilabas. Naka-pek shorts, naka-tank top, spaghetti strap, tapos naka-helmet na nakabukas ang visor para kita yung beautiful eyes, tapos labas ang braso, labas ang balikat, labas ang hita, ang tuhod, ang binti. Talaga namang siguro na yun, naging part na ng machismo ng riding culture dito sa Pilipinas, na yung OBR mo is your trophy. Chicks. yun ang gusto kong sabihin. Walang masama kung angkas natin ay talaga namang napakaganda at napaka-sexy. Mahal na mahal natin. Nga lang, pagdating sa protective gear, wala tayong kakwenta-kwentang mag-angkas. Parang hindi natin sila mahal. Kasi wala talaga, walang kahit anong sapat na protection. Ang nangyayari kasi, again, yung nabanggit ko nga kanina, it's more of more of parang may kasalanan din dito yung mga OBR Kasi yan, I'm speaking to the ladies. I'm speaking to the ladies na gustong sumakay ng motor tapos gustong magpa-sexy, gustong magpaganda. Alam nyo, kung tutuusin, baka hindi nyo naiisip, sayang yung ganda, sayang yung sexy, sayang yung kinis. Pag tumumba ang isang motor, kagaya nito, big bike, 206 kilograms, diba?
Pag ito tumumba sa kalsada, hindi naman yan mamimili eh. Hindi naman mamimili yung kalsada eh. Kung sinong gagasgasan, sinong babalian ng buto, sinong mababangasan. Hindi. Pag tumumba kayong dalawa, di ba, ng partner mo, random yan, random hits yan. Kung saan katamaan, kung saan ka magasgasan. Imaginein mo ang ginagastos mo sa skincare, pagpapaganda, pagpapasexy ay libo-libo. I mean, I can attest to that kasi may dalaga ako, 17 years old. Ang value ng kanyang makeup and skincare kit is nasa thousands of pesos. Tapos sasayangin lang niya yun dahil sa sumakay siya ng motor na nakapangpa-sexy, di ba? Sexing sapatos, labas ang legs, pek shorts, tank top, sleeve, spaghetti strap, labas ang batok, labas ang leeg, labas ang cleavage, labas ang balikat, di ba? Nakakadismaya kasi kahapon ang daming mga nag-date sa Valentine's na kinulang sa pagmamahal in terms of protecting their OBRs by providing the appropriate amount of riding gear protection. Now, ako, yung pagpo-promote ko ng riding gear for the rider, sige, minsan pinalalampas ko na lang kasi bahala ka sa buhay mo. Ikaw yung rider eh. So, ride your own ride. Bahala ka kung gusto mong mamatay o kung gusto mong magalusan o malongganisan. Ikaw bahala ka. Wala namang pakialam sa buhay mo, 'di ba? Lalo na kung lalaki ka, wala kang pakialam sa iyo. Pero kung lady rider, tapos lady yung OBR, parang nakakapanghinayang. Kasi yun nga, sayang ang ganda, sayang ang kinis, sayang yung ginastos. 'Di ba? Tapos dahil lang sa kagustuhang magpa-sexy, magpaganda, or dahil sa kagustuhang maging komportable, maging presko, or sa kagustuhang maging trophy ng rider, or talagang yun lang yung talaga yung mindset, yung kultura ng machismo o ng pagpapasexy sa pag-ride. Sayang. Sobrang sayang. Ang pinopropose ko dyan is kung ano yung protection level na suot ng rider, dapat mas higit pa dun or kapantay nun o mas higit pa dun yung suot ng OBR. Yun nga lang, sabi ko nga kanina, madalas yung mga rider natin ay wala ring sapat na protection. So, pabayaan na natin yung rider, bahala siya sa buhay niya. Ngayon, kung lady rider yon, dapat talagang full protection. At saka yung jacket is zipper natin, dede content. Yung OBR, dapat talaga full protection. Ang kaibahan kasi ng OBR is that kapag bumagsak yung motor, wala eh. Hindi sapat yung kanyang awareness na babagsakan eh. Kasi yung rider, more or less aware yan na babagsak yung motor. Aware siya kung kailan lalaglag yung motor. Siya may dala ng motor eh. Pero yung OBR, hindi. Magugulat na lang yan. Lumaglag na sila. So, kawawa naman. Ngayon, kung meron siyang sapat na proteksyon, mas maganda yon para kahit na bumagsak. At kahit na ayaw pumasok itong pasok na naman ah. Oo nga. Ayaw lang umangat. Iba nga naman. Hindi. Sumasabit yung ano. Yung washer. Aloko. Yun. Okay, as I was saying, the best talaga dyan is napakataas ng protection level ng OBR.
Kasi pag bumagsak, mas kawawa siya eh. Mas kawawa ang OBR. Anyway, yun lang naman ang gusto kong i-share ngayon sa video na to. Kasi nadismaya nga ako kahapon. Ang dami kong nakita na ang dami kong nakita mga OBR walang sapat na proteksyon. Well, salamat kung nakaka-relate kayo, and thank you if you understand what I mean.